Mas pinahigpit ngayon ang kampanya ng Philippine National Police laban sa sakit na HIV/AIDS. Sa nature daw kasi ng kanilang trabaho, malapit sila sa posibilidad na makuha ang naturang sakit. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Sa katunayan, Jessica, 4 na pulis ang positibo sa Human Immunodeficiency virus o HIV at dahil nga dyan ay paigtingin ng PNP at least sa kanilang hanay ang kampanya laban sa naturang sakit at gagawa ng mga kampanya para mailayo ang mga pulis sa nabanggit na sakit. Kadalasang biruan kapag pulis, tiyak na matulis dahil umano ito sa paniniwalang matinik sila sa babae. Aminado din naman silang may bahid daw ito ng katotohanan. Kaya ngayon tumataas ang bilang ng HIV cases at AIDS sa bansa. Lalo rin pinag-ibayo ng PNP ang kanilang kampanya laban sa naturang sakit. 4 sa mga pulis ngayon ang kumpirmadong may HIV. Ayon mismo sa PNP, marahil ay ang nature ng trabaho ng pulis ang dahilan kung bakit sila malapit sa posibilidad na magkaroon ng HIV. Una rito ang age group ng mga miyembro ng pulis na karamihay bata at nasa sexually active stage. Yung between 20s to 40s ay madaming ganun kaso. Kung maalala mo, Miss Susan, yung ating mga kapulisan ay nasa ganun ang prime ng amin. We recruit policemen who are 21 years old and above and we retire early. So nandun kami sa greatest risk na group na yon. Di rin daw maaalis ang posibilidad na mapalapit sa tukso kapag nadedestino sa malayong lugar, malayo sa kanilang mga misis. At nalilipat-lipat ng assignment. So may tendency na malungkot at we also have tendencies to engage in casual sex without the use of condom. Bukod pa riyan ang tsansang masalinan ng dugo ang isang pulis na nasugatan sa engkwentro. Sa pinakahuling datos ng DOH, umabot na raw sa mahigit 400 HIV positive cases ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. 12 sa kanila, mga kaso ng AIDS na pawang mga kalalakihan. Sa kabuuan, mahigit 700 ang kaso na ng AIDS ang naitala sa bansa mula 1984. Heterosexual contact ang pinakakaraniwang mode of transmission. Maaari rin daw makuha ang sakit sa pamamagitan ng mother-to-child transmission, blood transfusion, injecting drug use at needle prick injuries. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na may mga pulis na nahawahan na ng HIV pero hindi magawang lumantad. Dala na rin daw marahil ng takot na matanggal sila sa trabaho at malantad sa publiko. Pagtiyak ng PNP, sino man magtatapat na mayroon silang HIV ay bibigyan ng sapat na proteksyon, privacy at hindi aalisin sa trabaho. The PNP is enhancing and talagang nagka-campaign kami towards this workplace policy namin sa HIV so that we can encourage yung iba pang officers o police natin na to come out. They guaranteed naman yung confidentiality. That's what the PNP wants for them. Sa ngayon, Jessica, ay sinusulong ng PNP na huwag ilayo ng assignment ang mga pulis sa kanilang mga pamilya para hindi mangulila sa kanilang mga asawa, maliban na lamang sa mga senior officers dahil kailangan nila to dahil sila yung mga magiging future leaders ng PNP. At syempre patuloy pa rin ang paalala ng PNP sa mga pulis na maging tapat sa kanilang mga asawa. Jessica? Bago ito, Susan, umaamin na sila ngayon na ang ating mga pulis medyo malikot. Hindi, kasi di ba dati pa naman talaga parang nakagis na rin natin yan sinasabi pagka daw mga pulis sadyang matutulis, di ba? So, ikaw na nagsabi niya na ayoko sana sabihin, okay. Pero kasi, well, at namang mismo itong kausap natin kanina, si Dr. De Guzman, si Dr. Evelyn De Guzman, sabi nga niya, minsan daw dito sa kanilang hospital, nangyayari din yung mga kaso na parang akala nila ang kausap yung tunay na asawa, hindi pala. So parang in a way, talaga may bahid naman ng katotohanan yung mga ganyang kasabihan. Kaya talagang patuloy din naman ang kanilang paalala sa mga pulis na maging tapat sa kanilang asawa at gumagawa rin naman sila ng paraan para hindi masyadong magkaroon ng separation at magkaroon ng pangungulila sa hanay ng pulis na napapa-assign sa mga malalayong lugar. Jessica? Nako, isa pa yan sa mga kasabihan tungkol sa mga pulis. Oo, parang kahit ilan ba sa kanila ang talagang 1:1 lang? Kasi marami daw o halos karamihan
maraming chicks. Parang sinasabi nga, Jessica, di ba, parang kahit daw saan, ito mga kasabihan lang naman, siyempre hindi naman natin wala naman tayong mga nakakausap na pulis sa ubaan. Parang kasabi, kahit daw saan mapa-assign, ay nagkakaroon ng kapartner, di ba? So, kaya ngayon, ang PNP, sabi nila, by region na yung ginagawa nilang pag-assign para yung pulis, ando doon at malapit sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa in particular, at malayo sa tukso yung ating mga pulis at siyempre malayo dito sa sakit na HIV. Okay, pero itong 4 na nagpositibo sa HIV test, no, sinasabi nila baka mas marami pa. Pero itong 4, parang kailangan i-trace din nila kung paano ang naging transmission, di ba? Wala sinabi niya kanina, Jessica, yung dalawa yung sabi nga parang heterosexual, yung dalawa, at yung dalawa naman nagkaroon ng parang casual sex at hindi gumamit ng mga dapat nilang gamitin para maproteksyonan ang kanilang sarili dahil ang sabi nga, syempre yung mga pulis ay masyado silang exposed doon sa pwede silang magkaroon ng casual sex. Kaya ito yung iniiwasan nila na mangyari ngayon. At kaya patuloy din yung kanilang ginagawang kampanya. Actually, meron silang pinamimigay ng parang maliit na booklet para bang reminder doon sa mga pulis na paano makakaiwas dito sa sakit na HIV habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa ating bansa. Jessica. Okay. Importanteng development ito dahil masyadong mabilis yung pagdami ng mga HIV cases sa Pilipinas nitong mga nakalipas na buwan. So maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.